Ito, patunayan ko, base sa hukom ng Diyos at sa akin, ang Diyos unahan sa akin ng kanyang Espiritu, si Umbrel, anak ng Diablo. At inamin nito sa live at gusto niya pang ipalive, i-post ko raw. Dapat daw nakarecord. Ito, Umbrel, ikaw may gusto nito. Ha? Na ikaw, inaamin mo na ikaw talagang anak ng Diablo. At sinabi pa, ikaw ang moderator. Walang anak ng Diablo maging moderator. Kasi wala kang alam. Ang karunungan mo galing sa tatay mong sa Diablo. Hindi galing sa ama na sa langit, mga anak ng Diyos. Na niwala doon at ang unawa. Ikaw naman, ang unawa mo sa anak, sa tatay mong ang Diablo. Anak ka ng Diablo. Sabi mo, inaamin mo pa sa live. At sinabi mo, ako'y wala kwenta karibate. Paratang ho yun. Sa 12:10 ng Revelation or Apocalypse. Paratang doon, wala kang patotoo. Ay ikaw walang kwenta. Kasi ang daladala mo, salita ng unawa ng demonyo. Karunungan ng demonyo, walang totoo doon. Base sa, sa John, verse 41 to 47. Alaban mo ang karunungan ng Diyos na sa amin. Ang salita ng Diyos, karunungan ng Diyos, si Kristo. Sa 1 Corinthians chapter 1, verse 24. Ito, karunungan ng Diyos na ama na sa langit versus karunungan ng Diablo na ang sinungaling, ang ama ng kasinungalingan, ang Diablo. Sa nabasing talata na sinasabi ko na kanina. Ito ngayon, patunayan ko na sinabi mo, Umbrel, na ikaw mismo nagsabi na umaamin ka na anak ka ng Diablo at proud na proud ka pa. Saksi ko ang Diyos, si Kristo at mga anak ng Diyos, Espiritu Santo at mga anghel sa langit at mga taong nakikinig ngayon at nakikita ngayon sa ating video. Ito. Joseph. Ang Diyos ba nagsabi doon? Wala ko. Pinagkisa mo na nakasulat? Ng putak. Huwag daglagan, huwag bawasan. Ikaw naman, binaglagan mo. Wala, binawasan. Mga sinungaling, sabi ng Diyos sa Proverbs 30 verse 5 to 6. Sinungaling ka lang, Umbrel. Simula pa lang, alam ko. Ang Diyos nagtuturo na aklat ng Panginoon. Sabi mo, how can you say God that you are Nangyari. sa book ng Lord? Tayong naging oras. Diyos ang tinatanong, hindi ako. Diyos ang tinatanong, Ay, hindi gusto ako. mo ng background mo. Nakasulat na mukha mo. Gano'n na. Gago. Hindi ka naniwala. Naka-live ka. Gago. Sabi na, malaya daw. Malaya. Sakop ka na dulo. Hindi ka, i-prisoner ka man. Sabi mo, how can you say that is the book of Lord? Mabasa na nga. Naka-live daw ako. Mabasa na nga. Sa legal, ligaw ka. Sa legal, hindi po doon. Mabasa na. Hindi Diyos. Sabi mo doon si Moses, 2019. Si Kristo ba yun? Kasi tao lang. Gago. Okay, ito mo na. Gago ka Hybrid na na. naman. Demonyo ka. Anak ka ng Diablo. Aminado naman ako na demonyo ko eh. Oh, at least alam mo na nakalikot ka. Si Oh, Umbrel. aminado rin na Umbrel. gusto Ano ka ko. mo, Umbrel? Hindi na si Tinukoy ni Moses. Moses. Nasa langit ba? Kasi O sa lupa? sa Biblia, Bakit mo sinabi? ang tao ay hindi Diyos. Sa numbers mismo nasabi. Si Moses nga, ama rin. Tagalupa si Moses. Tinawag si Abraham na ama. Si Kristo tinawag na ama. Sinabi dito sa Biblia, huwag kang maniwala sa ama mong sinungaling. O sino yung Pero sa sinabi na si Kristo tinawag na ama? Hindi yun. Hindi tinawag si Kristo sa Ebanghelyo ng Diyos, sa Ebanghelyo ng Diyos na ama. Si Kristo ay anak ng ama. Ang tinukoy sa Isaiah na si Kristo ang ama kasi nanggaling tayo kay Kristo. Siya ang lumalang sa atin. Ang Diyos lumalang sa atin sa pagitan ni Kristo sa Hebreo 1 hanggang versikulo 1 hanggang 12. Siya pa rin ang ama ng mga tao. Pero may ama din si Kristo at naging ama natin ang Diyos sa pinanganak pa tayo sa Diyos sa Espiritu niya, sa ating Espiritu, hindi laman. Sa John 3:5, tuloy natin. Ang usapan naman dito, sabi ko, sino ang tinukoy ni Moses sa una itong paksa nito, basta i-live nyo lang, panoorin nyo lang. Kasi kunukuha ko lang footage na umamin si Umbrel Ramos na sabi niya, na sabi ko, anak ka ng Diablo, sabi na, umamin na man ako. Siya na umamin. Siya nagsabi, word for word, na ang anak siya ng Diablo.
or demonyo. Sabi niya, siya pa, he cannot deny what he said because it is captured in the live video. Ipakita ko sa inyo. Sabi, ang pag-usapan namin, 23:19 of Numbers. Sabi ni Moses, ikaw ay Diyos, hindi tao. Si Moses, hindi niwala ang Diyos may anak. Hindi mo yun si Kristo. Tinatanong ko siya, sabi niya, ay hindi, may ama, si Abraham, ama. Sabi mo, Diyos hindi si Abraham eh. Ang ginawa niya, tumakbo siya sa talatang siya nabigay sa akin. Ha? Ang Diyos sa langit, hindi sa mundong ito. So bang tanga to? Sabi mo, anak ka na dablo tra, napakasinungaling ko. Napakasinungaling mo. Ha? Kasi ang gawain ng Diablo, puro paratang, walang basihan ng salita ng Diyos. Hindi ha? Pumapatang siya, kung wala kang basihan ng salita ng Diyos, paratang ho yun. 12:10 of Revelation. Sinabi ko sa kanya, ito. At sinabi niya, ako tumakbo, wala na akong kwenta kausap. Siya walang kwenta, karunungan ng demonyo ang kanandala. At umamin pa siya, ang karunungan ng tatay ng Diablo, siya ay anak ng Diablo. At maniwala ko siya, maging moderator ba ang anak ng Diablo? Doon pa lang, kalaban ang Diyos, maging moderator, malaya, hindi anak ng Diyos. Pati siya, umamin siya anak ng Diyos eh. Sabi na, anak siya ng Diablo. Yun ang hukom. Basahan natin dito, pag-usapan natin ang salita ng Diyos, hindi salita ng Diablo. Kasi nung salita ng galing sa bibig mismo ni Umbrel, na sabi niya, pero siya, sinabi mo nga, alam ko dito, naka-live na eh. Ipakita ko sa ebidensya. Na talagang sinabi ni Umbrel na siya ay anak ng Diablo. Sinasabi niya yun. Narinig natin. Pati ang Diyos saksi ko, pati ang anghel, pati si Kristo saksi, laban sa kanyang sinasabi. Laban sa kanyang sinasabi. Mamaya ko basahin, pagkatapos i-present ko na umamin si Umbrel Ramos mismo sa live. Saksi tayo ngayon, pati mga tao na nakalimutan dito, si Umbrel, anak ng Diablo. Pakinggan natin live sa kanyang salita. Yung ama yung anak ng Tepeng. Ikaw, paratang ka rin. 12:10. Si Diyos. Hindi Diyos. Sabi mo doon si Moses, 23:19. Si Kristo ba yun? Kasi tao lang. Gago. Okay, ito mo na. Gago ka na lang. Demonyo ka, anak ka ng Diablo. Aminado naman ako na demonyo ko eh. At least alam mo na nakalikot ka. Si Umbrel. Aminado rin na Ano ba mo Umbrel? Hindi naman ako natatakot dyan kasi meron akong mga basihan. Ito ay... Ano? Sinasabi niya na siya mismo anak ng Diablo, word for word. Anak siya ng demonyo. Alam mo kapatid, pag anak ka ng demonyo, hindi ka makinig sa salita ng Diyos. Nakasulat sa at sa hindi mo tatanggapin ang nakasulat. Ang matulong ng Diyos ngayon, na ama natin, nakasulat na. Kasi base sa doon, ang mga anak ng Diyos na ama, nakikinig sa kanyang salita. At ayaw ang salita ng Diyos, nakasulat na. Ayaw makinig ni Umbrel. Kaya, totoo ang Diyos ito, hindi siya sinungaling. Malalaman sa kanyang gawa, sa Titus 1:16. Gawain ni Umbrel, tumatanggi. Kasi, ang gusto ng demonyo sinungaling, ang gusto ng sisunod. Naroon din sa salita, sa Jan. Basahin na natin. Sa Juan, ito, sa 43, basahin natin. Ito, sa Juan 8:43, ito. Bakit hindi ninyo napag-unawa ang aking salita? Ang salita ni Kristo, salita ng Diyos yun na Ama. Asagat, hindi ninyo mangyaring dinggin din. Hindi na unawa at ayaw dinggin ang aking salita. Ayaw makinig. Nakinig ba sa Umbrel? Ang sabi ng Diyos, kayo sa ama ninyong Diablo. Ang ama ninyong Diablo, ibig sabihin, anak siya ng Diablo. Inaamin pa niya. Ito. At mga nais ninyong, ang inyong ama na Diablo, ang inyong ginagawa. Ang gawain ng Umbrel, ayaw unawain, ayaw tanggapin. Ayaw dinggin. Ayaw makinig sa Diyos. Sabi ng Diyos, ang tuturo niya, makinig muna sa Kanya at matututo para mapunta kayo tayo ng Kristo at si Kristo may maghatid sa atin sama. I am the way, the truth, and the life to the Father. And God is the one teaching.
sa John 5, John 6, verse 44 to 45. Diyos, hindi demonyo. Ama ni Kristo, hindi demonyo. Siya sabi pa na, anak ng Diablo. Hindi mahirap po naman. Kasi ang gusto ko patunayan, may Diablo talaga si Umbril. At naipit siya. Kasi, anak ng Diablo, sinungaling kay. Ang Diyos, natutukoy ni Moses, ama. Hindi na wala si Moses at mula kay Moses hanggang kay Malakay na pupita na ang Diyos may anak. Ama apostol na naturuan ng Kristo, may anak pala. Ang anak pala pakilala sa turo ng Diyos sa atin. Base sa Matthew 11:27. Ha? Sa pamagitan ng Diyos. Ang Diyos nagturo sa pamagitan. Ang Diyos pa rin ang Ama nagturo sa pamagitan ng Kristo. Sugo lang si Kristo, messenger. Propeta lang. Pero anak siya ng Diyos. Sugo. Ito. At dito siya ay isang mamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nanatili sa katotohanan ng Diyos. Anong totoo? Yung mga salita ng Diyos na pakinggan dapat. At itinanggil ng Umbrel. Sabi ng Diyos, anak, may anak siya. Ang Diyos ito kay Moses sa Numbers, sa bilang 23 verse 19, ang ama yun. Ang ama yun, hindi anak. Gusto mo lumusot? Sabi na, anak siya ng Diablo. Magturo sa atin, anak ng Diablo, laban sa turo ng Diyos. Ang Diyos palitan, magturo si Umbrel, demonyo sa Diyos, palitan ang kasabi. Kalikot, di ba yung gawain ng Diablo? Sa mga tao? Sa 2 Peter 3 verse 15 to 17, mga likot, mapahamak sila, pag ganun. Kasi salita ng Diyos, siya magturo, anak siya ng Diablo, gago. Inaamin pa niya, power the pa. Siya ang pinakaunang Pilipino na umamin na anak siya ng Diablo. At least totoo siya. Na talagang anak siya ng Diablo. Hindi mahirap po naman. Mag-ingat sa mga Diablo. Mga bulaan. Magbulang Kristo. Mga buwang propeta. Si Umbrel, bulang propeta yun. Nagtuturo na iba sa turo ng Diyos. Ang turo niya galing sa ama niyang Diablo. Siya ang umamin yan. Ito. Walang katotohanan sa kanya. Pagkat nagsasalita siya sa kasinungalingan. Sinungaling ang tatay ni Umbrel. Ha? Hindi totoo. Nagsalita siya sa ganang kanyang sa sarili ng pansalita ng Diablo. Ang tatay nagsalita sa Diablo. Pasalino parang si Umbrel. Turuan ng Diyos. Ibahin ang nakasulat. At ama nito, ama ng kasinungalingan. Ang ama ni Umbrel, Diablo daw o demonyo. Ang ama niya, sinungaling sa mata ng Diyos at ni Kristo at mga tao ngayon. Sinungaling ang papa niya. Gusto naman sinungaling, maniwala kay Umbrel, anak sa Diablo, sabi niya, ito. Kaya, ito. Sagat, siya ay sinungaling at ama nito. Ama pala, tatay pala ni Umbrel, sinungaling. Ang pinagangalanan, hindi si Kristo, hindi ang Diyos, hindi ang Ama, kundi ang Diablo. Ginagawa pa niya magsinungaling sa Diablo, sa Panginoon. Ngunit, dahil dito, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, salita ng Diyos, katotohanan. At hindi niyo sinasampalatayaan. Hindi niyo. Pati si Umbrel, anak ng Diablo, hindi naniwala kay Kristo. At sa Diyos nang sugo kay Kristo. Salita po ng Diyos sa Ama ito. Ha? Sinasabi ng anak. Ito. Sa 46. Sino sa inyo makasumbat sa akin tungkol sa pagkakamali ko? O sino sa inyo makasumbat sa ako mali? Kayo tama. Wala. At sinabi ko ang katotohanan, bakit hindi nyo sinasampalatayaan ang Diyos na Ama? Hindi Diablo. Ama ni Umbrel, Diablo. Ang Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos Ama. Nakinig ba sa Umbrel? Hindi. Sa Diablo pa. Sabi, pinapatangan pa sa Kristo na hindi siya Diyos. Kasi sabi ni Moses sa Numbers 23 verse 19, ang Diyos ay hindi tao. Ama yon, hindi tao ang Ama. Hindi na pagkatao ang Ama. Walang laman. Ha? Ito. Iba ang anak ng pagkatao. Sino sa inyo ito? Sapagkat hindi nyo dininig ang Ama, sapagkat kayo hindi sa Ama na Diyos, kundi kayo sa demonyo. Ang tatay ni Umbrel, demonyo.
Alam niyo mga demonyo, si Satanas mabulid sa impyerno. At sinasabi niya sa harap ng Diyos sa ating mga mata at sa harap ng ama at ng anak. Pati sa ating mga anak ng Diyos ngayon. At ito naman, basahin natin sa Matthew 12:36. Basahin natin ha. Dating Biblia pa rin. Matthew 12:36. Ito. Basahin natin. Hukuman natin si Umbrel. At talagang inamin niya ang hukom. Siya anak ng Diablo. Sabi ko, anak ka ng Diablo. Kasi sabi ng Diyos, hukom kayo. Pati anghel. Sa buong mundo. Sa mga masama, mabuti man. Sa Galatians, sa 1 Corinthians 6 verse 2 to 4. Ito. Matthew 12:36. Ito. Mabasa tayo kasi salita ng Diyos itong babasahin natin ngayon. At hindi ito tanggapin ni Umbrel. Ito ang hukom. 12:36. Maghukuman na tayo. May basa na. 36. 12:36 ng Matthew. Ito. Sinabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhan, walang silbi, katulad ng salita ng demonyo na tatay ni Umbrel, walang kabuluhan yun. Hindi galing sa Diyos Ama. Yun ang walang kabuluhan, walang kwenta, walang silbi. Sabihin ng mga tao ay ipagsulit sa araw ng paghuhukom. Pagsulit yun, humarap ka sa hukom. Ang Diyos Ama, huhukom sa'yo. At hindi ka maka-eskapo. Sabi mo ng totoong Diyos na sinulat ni Matthew na sinasabi ni Kristo. Antikristo sa Gabriel, kasi Umbrel, Ramos. Kasi una-una, inaamin niya talaga na proud na ako'y ama sa amang Diablo. Ako'y sa ama ng Diablo. Ako'y sa demonyo. Gago. Marami na tata. Wala naman. I-continue ko itong, i-continue ko to. Ulitin ko. Sa 36. Sapagkat, sa 37. Ito. Sa 36 to 37. Sapagkat ang iyong salita, ikaw ay maging banal. At sa iyong salita, ikaw ay hatulan. Ang mabanal hindi hatulan ng kamatayan. Ang mga nagsasabi ng iba sa salita ng Diyos, hahatulan ka ng kamatayan. Madugo, hindi alam ng mundo. Ang karunungan niya, ito karunungan ng Diyos na totoo. Hindi pwedeng makalooban ng umbrella, maligtas ako, hindi. Sabi ng Diyos, pag iba mo sinungaling ka sa akin, hindi ka maligtas. Mamatay ka, kalooban ko yun. Hindi kalooban ng tao. Kahit ano pang palangin mo. Yun ang kasalanan na walang kapatawaran. Sa 21 verse 8 of Revelation or Apocalypse. Ang mga sinungaling sa Diyos, katulad ng demonyo, katulad ng anak ng Diablo, katulad ng Umbrel, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Doon siya ilaglag sa dagat-dagat ng apoy. Kawawa si Umbrel pag hindi mababago. Pag gusto niya, paniwalaan niya. Para siyang sa demonyo, hindi sa Diyos sa galing ang turo. Sa langit. Sa mundong ito, Diyos na mundong ito, si Satanas. Diyos din si Satanas. Sa 2 Corinthians 4 verse 2 to 4. Diyos siya sa mundong ito. Diyos naman ni Umbrel, tatay ni Umbrel. Hindi siya Diyos ko. Ka-Umbrel na Diyos yun. Kami rin mga Diyos, sabi ko ka-Umbrel. Na ang lahat ng mga anak ng Diyos, mga Diyos din, katulad niya. Pero mamatay na katulad ng tao, katulad ni Kristo. Mga anak. Sa Salmo 82, 6 and 7. Verse hanggang mula sa 1. So, sabi niya, hindi makaligtas. Forever ito sabi niya. Sa harap ng Diyos. Sa harap ni Kristo. Sa harap ng Espiritu. Huwag yung tularan sa Umbrel. Mag-ingat ng tao dyan. Mag-ingat sa bulang propeta. Si Umbrel nagturo ng iba sa nasulat. Kini-question pa. Itutuloy natin. Ano pa sasabihin itong gagong ito? Kasi ang hangal ng gago pareho, Paul sa English. May hangal ka, sabi ni Kristo, ang hindi naniwala sa salita ng Diyos Ama. Sa 7 ng Matthew, verse 21 to 26. Hangal, gago, meron. Salita ng Diyos, huwag bawasan, huwag dagdagan. Si Umbrel naman, ay hindi si Diyos, si Kristo Diyos. Tama. Salita mo sa anak ba yun o ama? Ayaw sumagot, tumakbo na. Hanggang sa nawala siya. Sabi niya, ay wala. Tumatakbo, hindi makasagot. Ano pa yung sagot na wala na?
Balagbag sagot ko. Ang turo, galing sa demonyo tatay niya, hindi galing sa Diyos. Ang ama ng kaso ng ngalingan. Kasi si Umbrel din, nagsunungaling laban sa Diyos. Ang basihan niya, hindi salita ng Diyos, kundi salita ng demonyo, sinungaling. Ang salita ng Diyos, nakasulat. Versify lang, verses na, may talata na. Tuloy natin. Tama mo? Pero siyempre, hindi mo yung sinasabi. Ang Diyos may basihan. Ang Diyos ba may basihan? What is the evidence that you are presenting, Van? The book of the Lord. Aklat ng Ama. Hindi aklat mo. What type of the evidence that you're presenting? The evidence, the Word of God. Sabi ko, Word of God. Divine evidence, mga Diyos sa ebidensya. Ang Diyos ba unang gumamit ng aklat? Kaya nga na pinabasa eh. Binigay ang aklat para siya magturo sa atin sa pagitan ng aklat. Sino ba magturo? Ang Diyos din. Hindi. Ang Ama din. Hindi ang Diablo na tatay ni Umbrel. Diyos na Ama natin. Ha? Ngayon mula sa silangan, base sa hula sa Malakas 1:11. Sa silangan mag-umpisa ang padakila sa Diyos hanggang sa kanuran. Hindi sa Roma, hindi sa Western side, hindi sa Amerika, hindi sa Europa. Ang Europa West, ang Roma West, ang Amerika West, ang Pilipinas sa East. Ito rin natin. So how can you say that is a word of God when there is a demon spoke in in your Bible? Indeed. Literally, it's not only Satan who spoke there. Yes, even King that's David. True. That Satan spoke. And God even the spoke prostitute. also. But this is even the book of the Lord. killers. Because it is written Then clearly. you say It that is called is a the book book of the of Lord. God? It is called the book of the Lord. Sabi na ako, ebidensya ko, divine wisdom, divine book of God, ang turo galing sa langit. Yung pang-ari ang Diyos. Ang ebidensya naman sa tatay sa Diablo, kinakalaban. Tanong pa kung sino aklat yun. Magsasalita ang demonyo. Nakasulat ang demonyo nagsalita din sa aklat ng Panginoon. Ito. Mapasunod ba na hindi aklat ng Diyos yun? Ituloy natin. Kasunungan ni Umbrel, anak ng Diablo. Pareho sa tatay niya. Pareho sila. Mapahamak. And God said it. And even Jesus said, Para malaman natin ang demonyo. even So that Jesus we will Christ know says, who are I demons will like you. divide the world. Then understand it, demons like you. Para alam natin. Ang turo ng Diyos sa atin, ang turo sa mga demonyo at sa kanila rin. Kung sino kalaban, sino at sino totoo. Walang panlaban to sa debate. Para malaman natin kung sino totoo at hindi totoo. Walang debate. Ano debate mo? Debate galing sa karunungan ng demonyo, sa tatay mo? Ang debate galing sa Diyos, mag-away tayo. Base sa Philippians 1:25, maglaban kayo, pagtanggol ang Ebanghelyo. Hindi ang turo ng demonyo. Ebanghelyo ng Diyos. Basa sa Romans 1:1. Ha? Hindi ano, debate daw. Di yun ba debate? Ang debate, kung yun ba'y sabi ng Diyos o hindi ba? Hindi sabi ng demonyo ni Umbrel na anak ng Diablo. Tumataliwas sa mga question yan. Tumataliwas sa mga question. Sige, pagkaalam na ako. Natulong-tulungan mo ang Diablo, si Jesus. Hindi mo iwas ako. Anong question nyo? Anong question nyo, maka-Diyos ba? Question ng galing sa demonyo? Ang pinag-awayan namin dito, si Cristo ba ay Diyos o hindi? Sino sabi na si Cristo ay hindi Diyos? Sabi na, 23 verse 19. Sabi ko si ama ba yun o anak? Panganak ng Diyos lahat, anak, mga Diyos, mamatay ng katao, kasali si Kristo, anak ng Diyos. Paratang palagi itong gawain ng tatay ng Diablo eh. Ha? Sabi sa Revelation 12:10. Sabi mo how can you call it the book of the Lord? Tanong mo sa akin, ito, Umbrel. Sabi mo sa akin, Umbrel, sabi mo, how can you say that it is the book of the Lord? Yung tanong mo. Ito sagot ko, Umbrel. Yung tanong ni Umbrel, galing sa tatay ng sila, Diablo, sinungaling. Sabi niya, sinungaling sa Diyos ha? Sabi niya, how can you say that it is the book of the Lord? Ha?
Yun sa'yo ko. Tandaan nyo. But then, record mo yan. Ito sagot ko, Ombrel. This is record mo. So, ibig sabihin, hindi ka naniniwala na, I-record mo, hindi ka tapos i-post mo sa naniniwala na Facebook diary. may aklat ang Panginoon. Tama. Walang tanong puro. Naniwala ka ba may aklat ang Panginoon o hindi? Na-record na yan. Naka-record, wala pa kaya. Ako na-record. O sige, i-post mo, ha? Ito, Ombrel. I-post mo. Sabi niya, post mo daw. Sige, naka-record daw, i-post mo daw ha. O, na-post nga. Ngayon. Sabi mo kasi tanong mo, how can you say that it is the book of the Lord? Hindi ka ba naniniwala? Nakasulat? Ba na sa akin, Hindi ka ba naniniwala sa akin, sa aking kamay para ikaw ay sumikap. Sa kasulatan na may aklat ang Panginoon? Ang Diyos ba nagsabi? O Yosef. Ang Diyos ba nagsabi doon? Ano? Hindi ka ba naniniwala sa Diyos? Nakasulat ang salita na may aklat pala ang Diyos, nakasulatan sa kasulatan. Ang Diyos pa na Ama nagsabi doon. Katulad ka na mo, sinungaling walang totoo. Ang tanong mo, labag sa nakasulat, labag sa salita ng Diyos. Ang Diyos ang kontra ng Ombrel. Tinuturuan mo pa ang Diyos. Ang paniwalaan naman ikaw, Diablo. Hindi ka katulad ni Eva. Sabi ng Diyos, oy, huwag kayong kakain dyan. Totoo ang sinasabi ko. Sabi ni Eva, ng Diyos kay Adan, at sinabi ni Adan kay Eva. Sabi ni Satan, ay, kumain kayo dyan kasi magkatulad ka ng Diyos. Alam niyo ang mali at tama. Ambisyosa sa iba, hindi gusto niya makasal siya, hindi naman makadiyos ang utak para ng Ombrel. Kumain siya. At namatay talaga kasi ako totoo masabi, sinungaling ako, ang totoo sa'yo ang Diablo, tatay mo Diablo, kasulad ng Ombrel. At ako, Diyos, hindi mo kasi kanawala, ang turo ka sa tao, at pinasungan mo una ako magturo, hindi na ako, maniwala ang tao sa'yo, gago. Tinuturoan pa ang Diyos, na Ama ni Kristo. Ang turo galing sa Ama, hindi sa demonyo galing. Walang ano naturo sa atin ngayon. Kundi galing sa Ama. Ama namin na sa langit ka, makabanan iyong pangalan, makarating yung kaharian sa kaharian ng Diyos, ang iyong kalooban, Ama. Hindi kalooban ng Diablo, hindi kalooban ng Ombrel. Ha? Hindi kalooban ng anak ng demonyo, katulad ni Ombrel. Katulad ni Eva, noong unang panahon. Naniwas ni demonyo. Pero si Eva naman, ang parusa, may parusa sa Eva. Yung kamatayan sa laman, na yun ang siya, pero hindi siya mamatay sa espiritu. Napatawad siya, may mabasasakat. Pero sa ibang pasa na. Tuloy natin. Wala ko. Pinagkisa mo nakasulat? Putak ng putak. Huwag daglagan, huwag bawalan. Ikaw naman. Itong Muslim ito, putak ng putak. Sila nga putak ng putak eh. Magputak ka, salita ng Diyos, ikaw putak galing sa Ama ni Diablo. Laban sa nakasulat. Masungaling, mapahusga talaga, walang basehan at salita ng Diyos, salita ng demonyo ang basehan. Ha? Hindi salita ng Ama. We judge with the words of God, not the words of the Satan. Siya mo lang umamin na word for word na siya anak ng Diablo. Binaglagan, wala, binawasan. Mga sinungaling, sabi ng Diyos sa Proverbs 30 verse 5-6. Sinungaling ka lang. Kasi, sinabi nga ng Diyos na sa 34 verse 16 ng Isaiah, may aklat siya. Aklat ng Panginoong Diyos ni Muhammad, ni mga apostol, mga propeta, Israelita. Sabi ng Diyos, at nakasulat na, kinikrisyon pa nitong si Ombrel, anak ng Diablo. Ganun talaga, di ba? Si Ombrel, may itsura. Mapandaya. Hindi siya mukhang adik. Madaya. Para siyang, nung tumingin si Eva sa putas, maganda, kakinain niya. Si Ombrel, hindi mo ang Diablo. Pero, ang salita, laban sa Diyos, kalaban ng Diyos, Antikristo. Siya anak ng Diablo, sinabi pa niya. Hindi siya anak ng Diyos na Ama sa langit. Hindi siya makapanan, Ama namin nasa langit ka. Sabi, ang demonyo naming Ama, nasa mundong ito, masunod ang iyong kalooban. Ganon si Ombrel, tatay na si Diablo. Simula pa lang, alam ko. Ang Diyos nagtuturo na aklat ng Panginoon. Sabi, how can you say God that you are Nangyari, sa book ng Lord? tayong oras. Diyos ang tinatanong, hindi ako. Diyos ang Ay, tinatanong, hindi gusto ako. ko ng background mo. Nakasulat na ka. Gano'n na. No? Alibay na, kasi naipit na. Ito sa Ombrel. Ha? Yan ang mukha niya, no? Di ba hindi ba bukhangari? Kasi sabi niya, I am a political science. No. Ang political science na ang mga anak ng Diablo, katulad ni Ombrel, inamin niya.
Gago. Hindi ka naniwala. Naka-live ka. Kita nyo? Kita nyo? Bawat na prophet na kita, ang anak ng Diablo. Siya lang sabi, anak siya ng Diablo. Diba? Oo. Makinig mo siya. Kawawang anak niya, asawa yan. Mahawa. Ha? Pag ang bulag, kapwa na akay ng bulag, kapwa mahulog sa okay. 15 verse 12 to 15 of Matthew. Sabi ng Diyos mismo. Ang kalooban ng Diyos, hindi kalooban ni Obrel at hindi kalooban ng demonyo ni kanyang tatay. Gago. Sabi na, balaya daw. Balaya. Sakop ka na ulo. Hindi ka, i-prisoner ka man. Sabi mo, how can you say that is the book of the Lord? Mabasa na nga. Naka-live daw ako. Mabasa na nga. Sa legal, ligaw ka. Sa legal, hindi po doon. Nakasulat na nga. Nakasulat na nga. Ayaw pa maniwala. Sabi ni Kristo, hindi nyo naniwala. Sama kayong Diablo. Ayaw sa panataan na binabasa ko na kanina sa John 8, 43 hanggang 47. Naniwala ba si Obrel? Nakasulat, hindi. Anak, talang tama ang sabi niya, ako'y sa tatay kong sa Diablo. Sabi niya mismo. Mabasa na. You are just philosophizing, you cannot understand. Hindi na kaunawa sa demonyo. May talata. Mga taong ito, ayaw pa hukom. Ang sabi ng Diyos, hukuman. Ang mahukom kami. Mga Diyos, hindi sila mga Diyos. Pati kami, kati sa talas, walang kwenta sa amin. Hindi Diyos sa amin. Diyos lang ni Ombrel na hindi Diyos din. Ang Diyos, mga Diyos, mga anak ng Diyos. Sabi ba ng Diyos, letra po letra. Wala makatutol kahit sinong libatista. Sabi ng Diyos mismo, hindi sabi ng demonyo. Ang demonyo na turo, walang katotohanan sa demonyo. Ang totoo, may aklat ang Panginoon. At sabi mo, how can you say that God has a book? That Satan also spoke? Sabi ng Diyos pinasinungalingan mo pa ang Diyos? Ikaw na ang totoo? Para ka na nangyari noon kay Adan at Eva. Si Eva, nakalinig kay Adan, na huwag kakainin. Sabi ng demonyo, ay, pwede ka kumain dyan. Oh, sabi, kumain si Eva. Sabi ng Diyos, bakit ka kumain dyan? Mamatay ka. Nasayang ang oras ko sa'yo, Bang. Sinungaling ang Diyos. Sila. Sayang oras natin. Hindi siya nagpa-moderate in the first place. Labas na tayo, Jesus. Sayang oras natin. Ano sayang? Kayo sayang oras. Sinayang ang oras sa mga libat. Wala kayong bala na salita ng Diyos. Galing sa salita ng ama ng Diablo. Sayang kayo. Papunta sa Diablo. Sayang yung buhay. Tawag na lang ulit ako sa'yo. Wala masagot. Okay lang. Puro ka filosofiya. Bawal ang filosofiya pa. Wala pala siyang alam sa doktrina bawal ko ang filosofiya. Tapos lang. Kaya mo, Muslim, sabi ni Jesus, wala pa alam sabi siya, kaya wala alam. Sabi mo ang Diyos may aklat eh. Lita po lita babasa sa Isaiah 34:16. Ha? Pero alam mo ba? Hindi na alam. Sabi ng Diyos, basahin na aklat, mga anak ng Diyos. Ha? Basahin. Hindi na basa. Mga rebelde. Katulad ng libro mo. Ayaw manawa sa Diyos. Hindi susampataya sa ama nila sila ng Diablo. Sabi ng Kristo. Sa gawa nila doon sa hukuman. Mas masawal pa sa nag-addict, sa rapist. Ang Diyos pa kinakalaban. Alam mo ba, bawal ang filosofiya o hindi? Okay ako wala dito sa paninggan. Sa umbre puro filosofiya. Sabi ng Diyos, siya magturo, hindi filosofiya. Ang Diyos ay hindi filosofiya. Ang filosofiya hindi salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos nakasulat na, hindi filosofiya. Yung naggawa ng demonyo, sinungaling laban sa Diyos, kumakalaban talaga, rebelde, suwail, si Umbrel Ramos. Pero bibigyan yung puntos dito sa Muslim. Filosofi. Sabi mo, alam mo ba, ang filosofiya bawal. Thank you. You don't understand. Sabi niya, Muslim wins. I am a moderator sa demonyo. Tara papel, tara ipal ko sa ano eh. Si tuturuan pa ito, win daw. Wala daw aklat ng Panginoon, demonyo. Win ang demons sa iyo. Ang pinapalan ni Umbrel, demonyo. Kaya sa nag-moderate siya, I am moderator, I declare that the Muslim wins. Ako talo. Saan ako talo? Ang Diyos ba natalo? Ang salita ng Diyos sa aking ginagamit? Matalo ba ang Diyos ni Umbrel? Ang galing sa demonyo? Gago. Tarantado. Anak ng Diablo talaga. Ha? Kaya
Kaya na kaunawa dyan. Kasi kaya may aklat ng Panginoon eh. Kaya paano itong basahin? Ang ama natin. Understand the meaning of argumentations and debate as well. Hindi ka Diyos. Pero what is the meaning of argumentation? Hindi mo argumentation mo sabihin, ang sabi ng Diyos. Hindi argumentation. Ha? Ito, sa 48 verse 3 ng Job, sumagot kayo sa akin, sa Diyos, ha? Sa aking turo. Hindi sa argumentation, hindi sa tatanong ng Diablo. Ang anak ng Diablo si Umbrel. Tuloy. Ako, Okay. alam ko yan. 1-0 Alam in ko yan. favor of Ikaw ba Muslim. nag-college ka? I win. At 1-0, moderator ng Diablo, anak ng Diablo, in favor of the Muslim. Anak siya ng Diablo, in favor of the Muslim. Ang Diablong judgment, galing sa tatay ng Diablo. Hindi galing sa Diyos. Hindi galing sa Diyos. Ang judgment ng Diablo, in favor of the Muslim. Anak ng Diablo si Umbrel. Ha? Moderator na siya. Sabi, moderator ka? Siya na sabi nun, walang usapan na siya mag-moderator kasi alam ko si Umbrel, talagang anak ng Diablo nun. Hindi pwede mag-moderate ang anak ng Diablo, ang mga sinungaling, laban sa totoo. Iba ang karunungan namin from the light of this world. 5:12 mga tiyo, galing kay Kristos, sa 9:12 ng Juan, ang sa 8:12 ng Juan. Tuloy natin. Graduate ka ba? Oh yes, indeed. Nag-aral ka ba ng law? Ano gusto mo? Nag-aral ka ba ng law? Ako? Political science ako. Political science. Law ba ang political science? Tanga. Yun naman pala. Bakit? Oh. Gusto mo, magtanungan tayo sa law ngayon kung di ka magkaloko-loko dyan. Sige. Pati no, sinungaling. Ito, no, alam mo na legal interpretation. Ito, isasabihin ko. Ulit, marinig yung mamaya. Word for word. Anong interpret? Paano mag-interpret sa law? Kasi, ko paano mag-interpret sa law. Kasi ang interpretation sa law, so nag-aral ka man ng law. Paano mag-interpret sa law? Ang interpretation legal, hindi philosophical. Sa kanya naman, ang tanong ko sa paano mag-interpret sa law, natuturo ng law. Ha? Nag-aral ka man ng law? Sabi ko sa kanya. O sabi niya, sige, magkalukulo ka sa akin. Sabi ko, sa law, paano mag-interpret sa law? Naturo sa law. Mag-interpretas word for word, sinasabi ko. Tuloy natin. sige nga, in the first place, what is the first basis in our law? The basis of our law? Pero nga, what is the basis of our law? Anong basis of law? Ito. Tanong niya mismo. The basis? Law din. Mario Sep, The basis kita of mo the law na, is the law din. nakarecord ka, logic. Basis, Mario, paano mo ba man-judges? Base yan sa law. Ang sa kanya pala, at sa basis of law, law din. Ano mo siya ng law? Law din. Pag humukom ka, basehan mo, batas pa rin. Hindi filosofiya. Hindi political science. Law din. Tuloy natin. Ako ko, based on the judgment, based on the law. Saan ba siya ng law? Ano ba siya ng law? Law, Wala akong The alam. first thing that you have, yung law. the first Alam mo ba- basis in alam mo our ba bakit may law? law Sino will always be sino the interpret sa law? book Sino of interpret sa Philippine law? Constitution. Sino interpret? The basis of the law is the book. Talagang book talaga. Nasulat ang mata sa mga kasulatan, sa aklat. And the basis is the Constitution. Law pa rin ang Constitution. Hindi ba law? Kaya sa law may constitutional law. May constitutional lawyers. Gago tama. Basis of the law is the law pa rin. Sabi, Constitution. Sabi ko, Constitution, fundamental law. Sabi ko sa kanya dito, ang Constitution law pa rin, fundamental law of the land. Constitution. It is not the basis, it is just a guiding principle of law. Not to violate the Constitution. That is still a law. That is a fundamental, the supreme law, Constitution. Law pa rin. Gago, tama. Hindi siya legal. Nag-invento pa rin, pati batas, pati ako turuan. Nag-aral ko sa law, nag-legal intervention ako sa Ateneo. 1.5 pa ang aking grado. Nagturo sa akin ang galing sa UK. Ha? Galing sa UK nagturo sa akin sa law, sa Ateneo.
Naging chairman pa ako. 1.5 ang gano ko nun. Tingnan mo kung makapunta ka sa makapasa ka sa Ateneo. Mga Inglesera doon sa ako, mga Inglesero. Matalino doon, may UP doon. Kasi ko. Tawag sa akin, master. Babae. Doon pa ako natulog sa kanang bahay. Ako bilhan palagi ng pasulugan, maganda pasulugan ko doon. Ha? In my younger years during that time. Tuloy. Sino interpret? Ang Constitution, yun po ang fundamental law. What is the meaning of hinamon mo ako sa law? What is the meaning of preamble? Fundamental law of the land. Makarepod tayo. What is the meaning? Tama? Sa Constitution daw. Constitution po sa law. Law pa rin. Nagtanong, lagi lipat ang tanong si Umbrel. Siya ulang kwenta siya. Ito. Siya may ulang kwenta. Nagtanong naman ng preamble. What is the meaning of preamble? Ubusin ang oras ko. So, tumakbo na sa usapang pag-Diyos, pagka-Diyos, pagka-tao na, legal. Ito, karunungan ng tao. Hindi karunungan ng Diyos. Ito. Meaning, what is the meaning of preamble? Record na yan. Hindi. Nakarecord po. Ang preamble, the meaning of preamble, that is a prayer of the people. Nakarecord niya. Ha? Nakarecord niya. Ang balang agang patuto. Preamble na. Sa legal to, babasahin, ang preamble tinuturo sa legal, sa batas, nakasulat sa batas. Ang sa kanya, doon sa labas lang, sa batas. Ang preamble sa batas, preparatory statement. That is not the law. That is just a ideal of the Filipino people praying. That is a prayer to God. God, we the sovereign Filipino people imploring the Almighty God. Yun ang interpretation interpretation sa batas, sa loob ng aklat ng batas, sa interpretation or legal interpretation. Sa kanya naman, sa kanya paunawa lang, hindi sa legal. Tuloy. The ideal of the people, it is not even a law. You know that? Yosef ka? The preamble is not a law. Gago. Is it a law? Okay, ito mo nga. Is it a law? Bibigyan Is it a law? Ang preamble ba? Alam mo, bibigyan kita sa ginawa mo. Preamble is introductory. Preparatory, preparatory. Bill of rights tayo pag-uusapan natin. Sa tingin mo, yung ginawa mo sa ibang Kristiyano. It is a preparatory statement. O, Van, pagbibigyan kita, ha? Ano, pagbibigyan? Umalis siya. Tumatang mo, pagbibigyan tayo. Totoo sabi ko hindi niya nalibat na mali ako. Sa kakala pala na ang preamble law daw, tanga. Yung napakala ko noong una eh, ang preamble law eh. Pero nag-law ako, alam ko ba, ay hindi pala law yun. Pwede palang burahin yun. Hindi pala law, walang number doon. Walang basehan, hindi basehan ang preamble sa batas. Ibang preamble, prayer or tao yun, preparatory statement. Who made, imploring the aid of Almighty God to proclaim the Constitution. Babasahin ka ng article dito, ha? Yung ginawa mong meron ka bang capital offense sa Bill of Rights doon sa pagpo Ano niya? Ang offense ko naman sa legal. Nag-iba naman. Pero you have the capital offense violation of the law. Gago ng iba sa po. Lahat. Pero maubos ako oras ko nito pag I don't have the time to discuss because I discuss the word of God. My time is not enough to tell you about the law interpretation. I even asked him, do you know how to interpret the law or not? Tuloy. Hindi nga. Ang usapan ng interpretation. Interpretation mo lang muna. Interpretation. Sabi ko legal interpretation. Sabi ko nga sa'yo legal interpretation. Interpretation. May tainga ka ba? Huwag mo asahin ang oras ko. We have the time to discuss about the law. Hindi ko alam mo may alam ko sa tapos marami ako. Tapos ang basis pala ng paano mag-interpret sa law? Paano niya kuno alam legal? Siya hindi alam. Palatang talaga. Walang basehan. Hindi alam ko hindi alam yun kasi palipat-lipat ang tanong. Ito, apat na tanong niya. First, what is the basis of the law? Nasagot niya, what is preamble? Ha? Ngayon naman sabi niya, kung si article naman, agin sa akin naman. Problema mo yun. At sabi ko, legal interpretation. Ha? Hinamin pa sa Diablo siya. Sinungaling ta, anak ng Diablo, sabi niya. Ano mag-interpreta sa law?
interpretation sila mo. Legal interpretation. Loko-loko ko eh. Paano? Naglalaki ka eh. Sabi ko kasi, alam mo ang legal interpretation. Alam mo o hindi? Alam mo ba ang legal Tumahimik ka lang. Wala akong interpretation? alam-alam sa loob. Alam mo ba ang Loko-loko legal ka. interpretation? Alam mo ba? Okay, Alam mo ba ang salamat po legal kay Van. interpretation? Salamat ha. Tanong ko sa, alam mo ba ang legal interpretation? Ayaw sumagot. Bobo. Salamat ha. Wala ko masagot ha. Sinagot ba niya? Tanga. Sa legal, walang alam. Sa batas ng Diyos, walang alam. Sa batas ng Diyos, walang alam. Sinungaling lang. Ang alam niya, ang turo ni Satanas na sinungaling sa kanya. Na nag-udyok siya mga ang ama ng kasunungalan ang Diablo. At inamin niya siya anak ng Diablo. Word for word. Wala kang alam. Kaya, ito ngayon, wala kang baliw. Philosophy ang kalam. Philosophy against the law. The law shall prevail. Philosophy versus... Sabi ko, philosophy against the law shall prevail. Ha? Yun ang turo sa legal sa batas. The law shall prevail. Legal rules shall prevail over philosophy of man. Ang philosophy sa batas, yung tinatawag na jurisprudence na declaration ng Supreme Court justices, hindi judges. Ang mga judges sa lower court, ang justices sa Supreme Court worldwide, hindi lang sa Pilipinas. Ako po ay That is the interpretation. magpapaalam na muna. Wala. Ano ha? Tumasa mo na. Paalam na muna. No? Kasi talagang ginisa ko sa dito hanggang sa abot niya. So, alam mo ang legal niya. Ay, alis ako. Gago. Tumatakbo. Sabi ko, ako walang kwenta kausap. Wala siyang basihan. Siya walang kwenta ako basihan. Sa law, sa batas, sa turo ng Diyos. Ang gusto niya, turo ng Diablo na kanyang ama. Sabi niya, ulitin na natin mga. Umalis na. Maraming salamat, Brad. Hindi, ikaw wala si Umbrel. Kahit paano ay hinarap mo rin Ano ba ang yung Quran? Ako Wala. ng Diyos o hindi? Sinong paniniwalaan mo? Ang Diyos na Ama o ang Diyos na hindi Ama? Wala na. Hindi. Sinong paniniwalaan mo? Umalis na si Umbrel, wala na siya. Ang paniniwalaan, ikaw ang nakausap ko. Ikaw ay Jesus. Tingnan mo, sabi ni Jesus sa Muslim, tumakbo na lang si Umbrel na walang kwenta. Sabi niya, ako na walang kwenta. Bubo siya, political science siya, against the law. Ang law is above political science. Because political science is not a law. Political science. That is just a study, not the law of the land. Kaya itutulong sa law, sa political science, pwede. Pasuwag lang sa mulubag sa batas. At political science ka, nasabi ng preamble batas, tanga ka. Tanga ka. Political science ka, batas, ang preamble, ay batas, hindi yun. Sabi mo, ang basahan ng aklat ng batas ay batas. Sabi ko batas. Sabi mo, hindi. Konstitusyon daw. Ang konstitusyon ng batas din, tanga, gago. Mayari, Umbrel, kung anak ka ng Diablo, bubo. Walang Diablong matalino. Alangan mo lang. Ang Diyos lang, Ama matalino. Kailangan mo ng Diyos, Umbrel. Magbago ka. Magsisi ka. Wala sa'yo. Walang totoo nanggaling sa'yo. Lahat na pasinungalingan mo mismo at ako na patuto na ikaw anak ng Diablo at inamin mo pa word for word. Ang pinanungaling ni Diyos na Ama. Kita na dito kung paano ginisa, naging lampa si Umbrel. First, second, third, hanggang 12 rounds. Knockout siya sa first round, knockout sa third round. At lumalaban hanggang na-knockout siya sa third round na pala. Knockout pa rin. Nakaabot ate sa kaabot ng third round. Third pa rin knockout. Yun ang rule. Third knockout. Yun ang winner si Banjilo. Dalawa pa sila. Hindi, sabi na, the winner is a Muslim, tanga. Alam na mo na hukom?
Lumukob sa mga anak ng Diyos? Mga anak kami ng Diyos sa langit mula sa silangan base sa Matthew sa Malakias 1:11. Ikaw, Omrel Ramos, anak ka ng Diablo. Sinasabi mo pa, anak daw siya ng Diablo. Ha? Ulitin natin. Sabi niya. Yun ang totoo. Ikaw pa nagsabi. Totoo. At least umamin ka. Naipit kasi. Lalo na. Walang ligtas. Anak. Si Moses, ama sa mundo ito. Mukhang hindi mo na sinasabi mo. Ang tinatakbo mo, Ang ama na tinatawag nyo ay tao rin. Ito, sa Numbers Baliw ka na daw. 20:19, ang Diyos na tinukoy na Bagets mo, Jesus? sa kalupa ba o sa kalangit? Ano sinabi ko? Ano ang Sinabi doon, ama daw ang Diyos. Ano ang Diyos Diyos din tinukoy si ni Moses. Moses? Nasa langit ba o Kasi sa sabi lupa? sa Biblia, Bakit mo sinabi? ang tao ay hindi Diyos. Sa Numbers mismo nagsabi. Si Moses na ama rin. Tagalupa si Moses. Tinawag si Abraham. Yun, sabi niya sa Deuteronomy, sa Numbers na uli, 23:19, ang Diyos ay hindi tao. Tinatanong ko sa Diyos, sinong Diyos yun? Ama o anak? Kasi si Moses kasi, hindi naniwala ang Diyos may anak. Hindi pa yun nakahayag noon unang panahon. Ituloy natin. Sinabi sa Biblia, huwag ka maniwala sa ama mong sinungaling. O sino yung ama yun? Anak ng teteng niya, Hindi. ama. Ikaw, paratang ka rin. 12:10 ng Revelation. Si demonyo pala yung Biblia, Sabi mo, kung ganun. si Kristo hindi Diyos. Hindi Diyos. Sabi mo doon si Moses, 23:19. Si Kristo ba yun? Kasi tao lang. Gago. Okay, ito mo na. Ay, Gago ka bad na na. naman. Demonyo ka. Anak ka ng Diablo. Aminado naman ako na demonyo ko eh. O, at least alam mo na nakalikot ka. Si Oo, Umbrel. aminado rin na gusto Ano ba ko. pinili mo, Umbrel? Hindi naman ako natatakot dyan kasi meron akong mga basihan. Ito ay ayon sa scriptures niyo. Ano naman ang demonyo Nakita sa'yo? mo na? Ano naman ang demonyo? Pero Tapos siyempre, Yan mo, sabi niya, mga scriptures nyo, basihan. Walang unawa. Tinatanong mo, walang unawa. Sabi nga ng Diyos, aklat siya, basihan natin. At sabi ng Diyos, siya ang Diyos natin sa aklat ng Panginoon. Hindi yun anak. Ang anak, Diyos na tao. Ang ama, hindi tao. Diyos yan ni Moses. Sumunod sa Numbers 23:9. Ito si Umbrel, unawa galing sa demonyo. Namin pa niya, siya anak ng Diablo. Maraming bisis. Okay na yan. Napatunayan natin si Umbrel, walang kwenta kausap. At pinatunayan ko, i-entertain ko lang siya para malaman ng bubuno ko anong turo ng mga Diablo katulad ni Umbrel, anak ng Diablo. Pareho sa mga pupita, mga pastor, mga pare, pareho sa ugali. Mayabang pa. Mas matalino ito sa pastor, mga pastor, karamihan, kasi mga karamihan pastor na nakapagtapos. Si Umbrel, political scientist na anak ng Diablo. So, meron pala anak ng Diablo na political scientist. Ha? Indeed, I graduate from political science. Ako naman criminology at law. Alam ko ang law interpretation sa Ateneo pa. Ha? Police course ko at sa military post course sa PMA. Sa criminology sa yung eskwela ni Ruben Padilla at sa Ateneo Manila, sa Ateneo na sikat na eskwelahan. So kailangan mag-interpret ng legal. Ang legal kasi yung kung ano nakasulat. Ang patupad, sumunod tayo sa Diyos rin. Ang patupad natin nakasulat sa Diyos. Ang sa kanya, philosophy, hindi yung legal. When philosophy conflicts with the law shall prevail. Not philosophy. There is a corresponding punishment for every violation of the law. In philosophy, there is no such punishment to violate the philosophy. It is your free will. But speaking of the law, legal interpretation, even the judges can be disbarred from the law. Because the law is the law of the land. You will be punished if you violate the law because of your philosophy against the law. When the law and philosophy conflicts, the law shall prevail. Okay na yan? Mataas ang oras ito. At least matunayan natin si Umbrel tumatakbo. Wala siyang kwenta. Puro lang siya, attack na, bumabawi, attack the argumentator. Inatake na ang mga anak ng Diyos. Hindi ang karunungan ng mga anak ng Diyos laban sa karunungan ng mga Diablo at anak ng Diablo katulad ni Umbrel. Inaamin pa niya. Hindi. Ako naman umamin eh. Umamin na siya. So, pati ang Diablo gumamit ng skriptura sa 4 verse 1 to 6 ng Matthew at saka sa Lucas.
Gumamit siya sa umbrel, walang unawa lang kasi walang Diyos sa kanya naturo. Ang turo sa kanya, amang Diablo. Ang ama niya Diablo, ang turo sa, mga ama na naman, turo sa anak. Kasi may anak ng Diablo. Ako naman, anak ng Diyos. Ang ama ko at ama ni Kristo naturo sa amin. Okay? That's all. To God be the glory. I shall pray, umbrel, that you will repent as long as you live. Ang habang buhay, may pag-asa pag namatay ka, wala na, hukom na. Ha? Nakasulat sa Hebreo 9 verse 12 hanggang patuloy. After that, judgment. Ha? Nakasulat yun. Ulit, umbrel, sa Ecclesiastes 9 verse 4 hanggang 10, habang mabuhay may pag-asa. Ito, basahin ko sa Hebreo 9, sa dating Biblia version, sa Hebreo 9:27. Ito. Ha? Basahin natin. At kung itinagda sa ng tao mamatay na minsan, at pagkatapos mamatay ay paghuhukom. Pagkatapos ng mamatay, paghuhukom. Bago ka pa mamatay, umbrel, bago pa mamatay, magsisi ka muna. Pag namatay ka na nagsisi, paghukom na ang kasunod. Ha? Ay, doon ka sa mapunta sa impyerno, sa ano muna, sa kulungan ng espiritu, papunta sa impyerno, sa 1 Peter 3:19 o sa altar sa langit, papunta sa langit. Sa John, Revelations 9:6 hanggang patuloy. Paghukom na, salita ng Diyos yan. Umbrel, hindi salita ng demonyo yan. Sino nga ng demonyo? Ang totoo, ang salita ng Diyos, sinusulat ni Pablo. Ha? After appointed time of man is to die, and after that, this the judgment of God, hindi ng demonyo, of the Father God, not of the judgment of the demons, the angel demons, Diablo, ang tatay mo. Ang tatay mo ay ama ng kasalanan, ang Diablo ang tatay mo. Tawag ko sa boy Diablo eh. Boy demonyo ito. Kasi anak ka ng Diablo. So, I pray to God that God will call you and capture you against the demons. And you will liberate you to demons to God. From the demons to God Himself. Out of the will of God. Thank you. To God be the glory from the east. In the name of Jesus Christ, our God, Spirit King, together with the Holy Spirit. Jesus Christ, the Son of God. Jesus Christ, the Son of God, and the Holy Spirit. Amen. Thank you for watching and listening. See you in the next video. Bye-bye. Now let's sing along to our Father. Cheers. Itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Habang may hininga sa'yo ako ay sasamba, habang mayroong lakas pupurihin kita, Panginoong Jesus, minamahal kita.
maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka.